Sa isang tahimik na subdivision sa Coronadal, may isang German Shepherd na kilala ng buong kanto. Ang pangalan niya ay Rex. Hindi siya tulad ng ibang asong bantay na mabangis agad tumahol. Si Rex ay kakaiba. Kahit malaki at mukhang mabangis, napakalambing niya. Kapag may dumadaan na bata, dahan-dahan niyang ibinababa ang ulo niya para mahaplos. Kapag may matandang naglalakad, tatawid siya sa gilid para magbigay daan. Minsan nga may nagbibiro, German Shepherd ba talaga yan? Parang Golden Retriever sa lambing. Ang fur parents niya na sina Mark at Elena de la Cruz ay proud na proud sa kanya. Hindi nila siya tinuruan maging agresibo, tinuruan nila siyang magmahal. Lumaki si Rex na alam na ang tao ay kaibigan, hanggang sa dumating ang gabing sumira sa paniniwala niyang iyon. Isang hapon, tahimik ang paligid. Papalubog ang araw. Nasa labas ng gate si Rex, gaya ng nakasanayan, nakahiga sa paborito niyang pwesto sa may kanto. Biglang may dumating na tricycle. 4 na lalaki ang bumaba. Sa unang tingin parang ordinaryong tao lang. Pero may kakaiba, tumayo si Rex. Hindi siya tumahol, pero naamoy niya. Isang amoy na hindi niya pa naamoy ng ganoon kalakas. Amoy ng takot, amoy ng dugo. Amoy ng mga asong kinatay, nangatog ang tenga niya. Ang instinct niya nagsasabing tumakbo. Pero ang puso niya, mabait pa rin. Lumapit ang isa sa mga lalaki. Uy, ang laki oh, mabait kaya? Ngumiti pa ang isa, dahan-dahang lumapit sila, tumingin si Rex. Tahimik, hindi umaatake, hindi nananakot. At doon, sa isang iglap, isang matigas na bagay ang pumalo sa ulo niya. Isang malakas na hampas. Nanlabo ang paningin niya, umikot ang mundo, at bumagsak siya. Walang nakakita. Tahimik ang kanto. Mabilis siyang binuhat. Isinakay sa tricycle. Habang tumatakbo ang sasakyan, unti-unting bumabalik ang ulirat niya. Naririnig niya ang tawanan. Malaki to, busog tayo. Ang bait pa naman. Sa loob ng mahihinang paghinga niya may takot. Hindi niya maintindihan. Bakit? Akala niya ba kaibigan ng tao? Dinala siya sa isang tagong tambayan sa labas ng bayan. Inihiga siya sa lupa. May kutsilyong inilabas. At sa di inaasahan, nagmulat ang mata ni Rex. Sa unang segundo, nalilito siya. Sa pangalawa, naalala niya ang hampas. Sa pangatlo, naamoy niya ang dugo ng ibang aso sa paligid. At doon, may nagbago. Hindi na siya yung asong basta nagpapahaplos. Hindi na siya yung asong nagbaba ng ulo sa kahit sino. Bigla siyang tumayo. Umalingaw-ngaw ang malalim niyang ungol. Nagulat ang mga lalaki. At bago pa sila makareact, kumawala si Rex. Kinagat niya ang braso ng isa. Sumigaw ang lalaki. Kinagat niya ang hita ng isa pa. Nagkagulo. Sa takot at adrenaline, nagawa niyang makawala. Duguan ang ulo niya, masakit ang katawan. Pero tumakbo siya. Tumakbo siya pa uwi, halos magabi na nang makarating siya sa gate nila. Mahinang-mahina na siya. Nang makita siya ni Elena, napasigaw siya. Mark! Si Rex! Duguan ang ulo. May pasa sa gilid ng muka. Hindi siya tumatahol. Tahimik lang, parang bata na nasaktan at hindi maintindihan kung bakit. Mabilis siyang dinala sa veterinaryo. Sa klinik, nalaman nilang pinalo siya sa ulo ng matigas na bagay. Daplis lang po, sabi ng vet. Kaya nawalan ng malay. Mabuti na lang hindi nabasag ang bungo. Napahagulgol si Elena habang hawak ang paa ni Rex. Ang bait-bait mong aso, bakit may gagawa nito sa'yo? Tahimik si Rex, pero sa mga mata niya, may nabasag. Lumipas ang mga linggo. Gumaling ang sugat. Pero hindi ang alaala. Kapag may lalaking hindi niya kilala na lalapit, umuurong na siya. Kapag may tricycle na titigil sa kanto, nagiging alerto siya. Hindi na siya basta nagpapahaplos sa lahat. May distansya na, may takot na, may sugat na hindi nakikita. Minsan, napapansin ni Mark na nakaupo lang si Rex sa labas, tahimik, nakatingin sa malayo. Parang may iniisip, parang may tinatanong. Bakit hindi lahat ng tao mabait? Kumalat ang balita sa Coronadal, maraming nalungkot. May mga kabataan na nagsimulang mag-volunteer sa animal welfare groups. May mga kapitbahay na mas naging mapagmatyag. At mas naging malinaw sa lahat ang isang katotohanan. Hindi nagbabago ang aso dahil gusto niya. Nagbabago siya dahil nasaktan siya. Si Rex ay nanatiling tapat sa pamilya niya. Nanatili siyang mapagmahal sa mga batang kilala niya. Pero natuto siyang mag-ingat.
At minsan, iyon ang pinakamalungkot na aral, ang kabaitan ay pwedeng masugatan. Ang mga aso ay ipinanganak na marunong magmahal at magtiwala. Kapag sila ay naging mailap, hindi iyon dahil sila ay masama, kundi dahil may taong sumira sa tiwala nila. Ang kabutihan ng hayop ay hindi dapat abusuhin. Dahil kapag ang kabaitan ay nasaktan, hindi lang sugat ang iniiwan nito, kundi pagbabago sa puso. Kung may hayop na nagtiwala sa iyo ng buong buo, kaya mo bang panatilihin ang mundong ligtas para sa kanya? At kung ikaw si Rex, magtitiwala ka pa ba muli?